good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. Kung nasaan man kayo at kung anong oras man ito ninyo napapanood. So this is the continuation of our vlog sa pag-document ko ng aking staking sa Katana at saka sa AXS. So ngayong araw ay October 31, 2023, 11:54 PM. So 6 minutes na lang, November 1 na 2023. So ang stake natin ngayon na earning ay 39 AXS. Refresh lang natin guys ha. So I think this is day 10 ng aking continue ng pagbibideo. Pero ulitin natin, nag-start ako nasa 20 plus lang ito, 23, 22. Year ago na rin nag-stake tayo dito. So araw-araw natin yan ni-stake, nire-stake lang natin habang maliit pa yung value. So current price ng AXS ngayon, check natin. Ang AXS ngayon ay check natin guys. AXS, ayun, bumabagal pag recording, ba't ganun? Ayan yung AXS ngayon, nasa 304. Kahapon nasa 300 plus yan eh, 320 plus. Okay guys, check na natin, restake na natin, sayang oras, restake na natin siya. Okay, so ito papasok lang dyan, magiging ano na yun, 800, tama ba? Hindi, 700 plus, 770. So hintayin lang natin. Habang naghihintay tayo dyan, kailangan pala i-click ito. Dito ako natagalan kahapon eh. Confirm lang natin yan. Tapos punta tayo muna sa Katana. Habang naghihintay, claim lang natin dito ang ating RON token. So stake lang araw-araw. Ang ginagawa kong pair dito para sa liquidity pool ay AXS. So tapos na tayo dyan sa SLP. So dito ako dati kasi nasa ilang milyon yung SLP ko, nasa 14 to 15 mga tayo. Bumagsak yung presyo guys, kaya wala tayong magagawa. So ayan, claim lang natin yung RON. At kahapon nagkamali tayo dyan, nadoble natin dahil sa bagal ng internet. Nadoble natin ang pag-swap, kaya continuation ito nung kagabi. So check natin. Okay, dito tapos na, kaya umabot na ng 33,770. So medyo bumaba guys, kasi nasa 190 na tayo, 95 na yung kagabi. Bumaba lang yung value ni AXS, pero pataas din yan. Hintay-hintay lang, ganun talaga, isa normal na lang, kasi taas baba lang siya habang hindi pa nagbo-bull market. So check natin sa liquidity pool kung magkano pa yung natitira sa iso-swap natin. So mayroon tayong 43. Sa excess naman, alam ko mayroon tayong 2. Ito may 2 nga. So pag minax natin, may tirang 28. Pag ito naman minax natin, kulang. So may tirang 28. Ito yung hahatiin natin ngayon guys. So mga 14, mga 13.5 lang suswap natin para may tira. 13.5 para may panggas tayo. Yan. Tuloy-tuloy lang ang ating vlog hanggang sa araw-araw lang to. Pero darating ang time, iba na iba-vlog natin, yung mga additional vlog na tayo. Pero for now, ito muna sa Katana and AXS. So marami kasi tayong mga traditional company na inasikaso, kaya hindi ko rin tumupukosan ang paggagawa ng vlog or video dito sa YouTube. Okay, AXS, maksa natin.
Uy, sobra ata ako ng computation doon guys. Okay, sobra na naman tayo. So dapat ang daming raw na kailangan. Why? So, sobra na to. Tama pala. Hindi. Dapat mga ano lang muna. 29 lang. 29 para may sobra syempre. Okay. Stick natin. At sa liquidity pool. May sobra pa tayong excess. Try ulit natin yan bukas para madagdagan. So sa excess tsaka si Ron, pataas naman talaga yan. Hindi na ako nag participate doon sa Ron by SLP na sa liquidity pool kasi tingin ko yung SLP sobrang baba na yun at saka yung supply kasi nun unlimited. Kaya ang ginawa kong pair na lang ay yung AXS tsaka RON. Okay. So balik na tayo doon sa staking or farming. Ito tayo sa farming. Check natin. Stake tayo. So meron tayong 8 balance. Kailangan nyo lang lagi magtira guys sa sa Ron wallet kasi yun yung ginagamit natin gas fee, parang BNB o Ethereum, may gas fee din dito. So kaya kailangan meron ka laging available na Ron, magtira ka kahit paano. Kung nandito ka sa farming ng Iskatana, staking at saka dito. Actually ang dami ng games ngayon ng Axie. Kaya gamit na gamit talaga yung RON token nila. Kaya itong RON token AXS, mga bullish token 5 years from now. So malaking opportunity talaga siya. So meron tayo dito 11,200. Kahit papaano guys, 11,200 is not bad na pera kumbaga. Okay, so meron pa tayong ilan? Meron pa tayong AXS na 1, may 1 pa tayo. So bukas ulit, i-stick ulit natin yan. Hintayin na natin magdagdagan ng ating RON. So ayun lang guys, back to CoinGecko. Check natin mga nangyayari sa Bitcoin. Okay. Bagal lang net natin guys. By market cap. Or dahil naka BPN kasi ako kaya mabagal. So 19 on si Bitcoin, medyo bumagsak lang siya kaya bumagsak din ng mga altcoin. Okay. XRP tumaas. So nag-bull run ng 2021, XRP lang hindi nakasabay dahil sa kaso nila sa SEC. So darating ang time pag na-approve na sila diyan kasama yung BlackRock na nag-apply din sa SEC about naman dun sa ETF application nila, yun nga malaking chance. Tapos 2024 pa halving ng Bitcoin, kaya malaki ang chance na ito umabot din ng 3 million o higit pa pesos ha. So pag umabot sa 3 million pesos yan, lahat naman kasama yan, lahat ng altcoin kasama sa paglipad ni Bitcoin. So ganun naman ang history. Sabi ko kasi 2015 pa ako, December 2015 pa ako sa crypto, October mga ganun, nakabili. 2016 talaga ako bumulusok ng bili, tapos 2017 nakabili tayo ng Dodge Challenger Hellcat way back July, nasa 200,000 yung Ethereum noon. 2016 pinasok din natin ang crypto mining. 2017, 2018 bumagsak, ayun medyo tayo pa tayong warehouse para sa mga mining, pero yun nga bumagsak yung value, kaya ganun talaga ang buhay. Pero by the way, kahit pa paano may na-imbak naman tayo ng mga crypto. At yung bull market, pinasok naman natin ang NFT game. Isa na nga dyan si Axie Infinity at ang mga iba pang NFT game. Pero kumita tayo na malaki sa Farmers World guys. Farmers World top 1 tayo sa buong Pilipinas. Kahit pa paano, na top
kumita tayo dyan. Yun nga lang, bumagsak din yung value kasi bumagsak lahat. So sana pag bumalik na si Bitcoin kasama lahat ng NFT. So pero nare-recommenda ko lang na ginagawa ko ating video itong RON token, tsaka yung AXS, tsaka yung Gala. Kasi sila yung mga NFT games na hindi sila nagpabaya sa kanilang pagde-develop kahit nasa bear market. So kumbaga tuloy-tuloy ang development nila, hindi kagaya ng ibang kasabayan nila ng mga NFT games na wala na hanggang ngayon. As in wala na, ang dami ko rin pinagbibili dati. So iba-ibang token, iba-ibang NFT games. Pero yun na nga, nawala din sila, as in wala na, parang bula. Pero yung mga mina-market ko ngayon, I mean yung kinikwento ko sa inyo ngayon, hanggang ngayon nandyan sila, kaya malaki din yung advantages. So possible dito nga, sabi ko sa inyo, ito si AXS, umabot yan ng 8,000 guys, at si Gala naman umabot ng 30 plus. Check natin si Gala ha. So ngayon nasa piso siya, nakabili ako dito 50 cents 2021, mga May, bago mag-aksi nakabili na ako niyan kasi kaka-add niya lang dati sa Binance May 2021, May or basta mga ganung month yun, 2021. 50 cents ko lang siya nabili. Check natin kung totoo yung sinasabi ko. Pinalit ko lang yun nung Soul na token, bumagsak naman yung value, sayang. So yung 50,000 umabot ng kalahating million, may higit yun. So ito nga, dito lang yung 50 cents. Yan, dito. July nga, tama ako. Mga dyan, July. So, imaginein mo from July, umabot siya ng 36 pesos, guys. So, kung i-compute natin yun, 36 divided by 50 cents ko siya nabili. Ayan, 72 times. Naglagay tayo ng mga 50 plus 58,000 ata nun. So, almost 4 million. Kaso nakabenta ako nun nasa 50. Basta umabot na ng 600,000 kita ko nun. Dito ko lang siya banda na benta. Maliit ko lang siya na benta. Hindi umabot sa ganito. Kasi maaga ko siya nabenta. Pero yun na nga, all time high niya base dito sa chart 36 pesos. Pero kung dito natin titingnan sa all time high, sa iba sigurong trading platform ito, 41 pesos. O sabihin na natin 36 pesos na lang all time high niya. So sa ngayon piso. So 36 divided by 1.70, 1.07. So 33 times ang iaangat niya pag nag bull market. Possible to ha, possible. Hindi din sinabing guaranteed. Posible po. So 33 times. So balikan natin si AXS naman. Okay. Si AXS naman ay aralin nyo lang yung AXS tsaka Gala, tapos tingnan nyo yung mga vlog nila, tingnan nyo yung Twitter, kadalasan sa Twitter sila updated, pati yung mga ginagawa nila, tapos tingnan nyo rin yung ibang NFT games na dati, kung ano na nangyari sa kanila. So ito yung mga top 100 na mga NFT games na recommended ko guys. Ito paano, nandyan yung may mga malalaki tayong dyan, hold, isa tayo sa Diamond Hand, nasa top 200, top 500 holders tayo dyan sa buong mundo. So balikan natin ito, 305. Kung makikita nyo ang all time high nito, mag base muna tayo sa chart bago dito sa all time high nya. 83 kasi dito sa all time high, at sa chart nya alam ko nasa 8,000 din ito. Ayan, sa chart. Okay, so maabot siya ng 8,000. Sabihin natin doon tayo mag-base sa 8,000. 8,032. 8,032 divided by 305.66 mo na. Yan, 26 times. Yung Gala kanina 33 times. So kung naglagay ka dyan ngayong araw, November 1 na, kasi 12 AM na, ng 1 milyon, kunyari yan, 1 milyon, so magiging siya, 26 million. Possible to kasi nangyari sa akin to based my experience, pero hindi ko sinabi nangyari sa akin, mangyayari din sa inyo. So ganun lang siya. At ayun na nga, kung titingnan naman natin ang history ng mga crypto, ito kasi sayang nga to, hindi ko kasi ito naabangan dati 2021.
nandito ako nito kasagsagan December 2020. Nasa Shiba Coin lahat ng pera ko. Dito, sa kapanahonan na yan, Shiba. Yan, dito. Nakapag-out tayo ng Shiba, Dogecoin. Ayan. Tapos, dito na yung kasagsagan ng NFT games. Ayan, dito ako nagpo-farm na ako niyan. Pero kung titingnan natin sa history ng pinaka nauna, siyempre BTC guys. Okay, medyo ang haba ng vlog natin, 15 minutes na to. 15 minutes recording. So okay lang yan, tsaga-tsagayin nyo lang yung mga video ko. Kasi minsan may nakakwento ako na idea, may nakakwento tayong history na mapupulutan din natin ng aral guys. So ito, balikan natin ang history ng Bitcoin. Kasi sabi ko nga sa inyo, 2015 pa ako nag-start. At sanay na tayo dyan sa bear market, bull market, bear market, bull market. Kumbaga wala nang kaba. Ulitin ko hindi po ako nag-iingkayat na mag-invest kayo sa crypto. Gumagawa lang ako ng video vlog para sa sarili ko lang. Ngayon, nasa sa inyo kung i-follow nyo, kung susubaybayan nyo. Pero hindi ko in-encourage kayo na binibilin ko, bibilin nyo rin Siyempre mahirap yan, pera nyo yan, sarili ng pera nyo, risk nyo yan. So si Bitcoin, ang all time high niya sa dito, siguro sa ibang platform ito ng exchanger, nasa 3.454. Pero dito sa chart ng CoinGecko ay ang pinakataas niya, ayaw niya mag-test. Okay, siguro mga 3 million, 3.1. Ayan. So dito tayo nag-start, medyo nakapanginayang, no? 2015 tayo, mga November, December. Ayan, 15 mil lang si Bitcoin. Pero mga bandang 2016 talaga, bumuhos ako. Ethereum, worth 500 pesos lang natin nabili yan si Ethereum. 500, 300, mga ganun. Yan, tapos dito 2017, nakabili tayo ng Dodge Challenger. Andiyan naman may mga video ako niyan. Actually, nasa Facebook ko yan. Makikita nyo yung pecha kung kailan ko siya nabili. Pati sticker, kung kailan ko siya pinakabitan ng sticker. At kung ilang Bitcoin ko siya binili. Nasa 32 yun, 32. So pagkadating dito, nag-out tayo CoinPH pa at that time. And ang mga sikat na exchanger dati sa Pilipinas, CoinPH. Pero Bittrex, Poloniex ang sikat. Hindi pa masyado sikat si Binance at that time. 2017, ayan, 2016, hindi pa sikat si Binance niyan. At dyan nakapag-out tayo. Nakakalungkot lang nito mga panahon na to kasi pagdating ng December, nag 1 million si Bitcoin. So yung 32 Bitcoin ko, nasa 7M yun. Pang Lamborghini na sana at that time ng mga panahon dito. Pero nga, bumagsak siya. Ayun. Tapos yung mga tulit, so 32 times 3M. Ayun yung mga na-out ko lang that time. Pero syempre hindi na naman ganun ang Bitcoin natin. Pero yun na nga. Ganun talaga ang buhay. Kaya sanay na tayo dyan sa bull market, bear market, bull market, bear market, bull market na naman, bear, bull, bear. Pero suma total pag kumbaga pinaka suma total pa bull market siya kasi ang supply ng Bitcoin ay limitado ang supply at paunti na ng paunti, hindi kagaya ng gold na may mga namimina. Si Bitcoin kasi wala. Tapos yung iba pa dito na holder, syempre yung ibang holder nasa wallet lang nila, yung iba nananakawan, yung iba nawawala yung hard wallet, yung iba namamatay, hindi alam ng mga seed phrase ng mga hard wallet nila. Kaya yung supply ng Bitcoin paunti ng paunti talaga guys. Kaya ito 21, so 19 ang na-out. Ito yung mga natitirang coin, mamimina pa yan sa loob ng hanggang 2042, parang ganun, mauubos. Medyo matagal talaga siya. So 2042 o 2142, mga ganun. So ayun lang guys ang ating update ngayon. At ang vlog natin ay umabot na 19 minutes. So see you tomorrow again sa ating crypto journey. This is Mr. KGB Crypto. Thank you so much guys and God bless sa inyong lahat.